Binigyang diin ng kampo ng mga naghain ng ikatlong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na walang halong politika ang pagsasampa nila ng reklamo. Matatandang ginawa ng grupo ng mga pari at abogado ang pagsusumiti ng complaint nitong nakarang araw o bago pa man magbakasyon ang mga kongresista. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, lead counsel ng grupo, ang mga taong nagsampa ng impeachment ay mga pari at abala sa maraming bagay, ngunit sadyang hinanapan ng paraan para lamang makapagsumiti sila ng kanilang petisyon. Ngit nga ni Ligutan, hindi dapat na bigyan ng kulay politika ang kanilang impeachment case at marapat na tingnan lamang ang bigat ng mga argumentong nakapaloob dito. Kaya umaasa umano ang kanilang panig na gagawa ng paraan ng mga mambabatas ang pagtingin sa reklamo dahil seryosong bagay ito na dapat tugunan. Naritong bahagi ng naging pahayag ni Attorney Amando Ligutan. These are priests, these are NGOs, these are lawyers. Do you think they are politically motivated? These are individuals who are busy with their own livelihood on a daily basis, but they took time to file this complaint. Saan yung political motivation doon? If there's anything motivating them, that is, their motivation is to hold, right, the second most powerful person in the country, to hold her accountable for what she did. That's the motivation. Politically, zero. Naniniwala itong siligutan na kung gagawan ng paraan ng mga mambabatas ay kakayanin pa na mahimay ang naturang reklamo sa mas maikling panahon, batay na rin sa mga nakalipas na pagkakataon na humawak ng mga impeachment cases ang kapulungan ng Kongreso. Given the fact na meron pang hinaharap na tatlong impeachment complaint si Sara Duterte, mataas pa rin kaysa sa Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Yun yung tanong eh. Bakit mas mataas pa rin si Sara Duterte sa Pangulo ng Pilipinas despite na siniraan na nyo ng walang humpay, despite na may impeachment na reklamo? Ibig sabihin, binabalita po na may katiwalian, di ba? Yan yung ibig sabihin na may impeachment complaint ka eh. Binabalita ng kalaban mong media na ikaw ay may katiwalian. Kalaban nga yung media eh. Pero hindi pa rin nila nagigiba. Si Sara Duterte, mataas pa rin. Actually, kung mag-e-election po ngayon, tatalunin niya pa rin si Martin at kalahati lang po ang boto ni Martin. Hindi lang kalahati. Tatambakan niya si Martin. Ganun po tayo magsuri ng survey, no? Tsaka yung mga survey na sinusuri natin, yung mga totoong survey lang. Po yung mga survey ng mga Octa-Arts, kita nyo. Nahiya na yata sila maglabas ng mga Octa-Arts eh. Okay. 2 taon na, 2 taon at kalahati to be exact. 2 taon at kalahati na si Marcos. Pero lahat po ng problemang kinakaharap, Duterte pa rin po ang sinisisi. Ano po patunay? Sino po iniimbestigahan nila sa Kamara ngayon? Duterte. May isusunod pa, si Pulong. Sara Duterte, tsaka tatay niya. January 13. Ayan, INC, rally. Kulang po kayo sa survey ng, alam nyo po, dyan po sira, no? Kahit po ang Pulse Asia at SWS, sira po sila pagdating po sa survey ng senatoriables. Kaya bumoto lang po kayo, wag nyo pong intindihin itong survey sa senatoriables. Dahil ang tendency po ngayon ginigipit, December lang naman yan eh. December lang naman po lumabas yung mga impeachment. Hindi pa po nakakapangampanya tayo na dapat straight Duterte. Kung tatandaan nyo, nagsusulo-sulo pa yung mga Duterte, di ba? May kanya-kanya pa na, ito lang boboto namin, sinisiraan pa yung mga ibang kandidato. Ngayon po, kinakailangan po natin isolid talaga. Dahil nakaamba na po yan. Hindi po nila tinatalakay ngayon. Itatalakayin po nila yan sa January 2025.
Kaya talagang yung impeachment, yung sinasabi ko po yung impeachment. Tapos, tandaan po ninyo, ngayon lang po naglalabas ng mga manifesto itong mga general. Malaki po ang epekto niyan, no? Kaya nga sinisiraan nila eh. Malaki po yung magiging epekto niyan, no? Yung mga Sarbin ay yung mga paglantad ng mga dating general. Ngayon pa lang po yan eh. Kung magsa-survey po yan, sa January pa yung epekto niyan. Oh, minamaliit po nila yung epekto ng mga pagtutol ng mga general. Halimbawa, ito po, basahin ko tong isang post. Sabi po dito, ito po lagi natin to, yung babaeng taga Malolos. Ang sabi niya, may mga news gaya nitong news update ng News 5 na intriga lang ang objective. May karga at malamang na bayad. Pinagbintangan pambayaran ng... Sino po nagbabayad sa sa News 5? Duterte. Kakampi niyo yan. Talaga na marirevisay ni PBBM ang proposed national budget bago i-approve o tutulan. Nakakatawa tong si babaeng taga Malolos. Hindi si Sas o si Cielo lang ang advisor ni PBBM, si E.S. Bersamin. Gandang pakinggan, di ba? Dito siya nag-react eh. Ilang retired AFP, PNP officials at uniform personnel hinimok si President Bongbong Marcos na tignan at reviewin ang ilang alokasyon sa 2025 proposed national budget. So sabi po nito ni babaeng taga Malolos, intriga lang daw to. Alam mo, ikaw, alam natin na diehard loyalist ka. Intriga ba matatawag? Pumirma. Baka hindi mo pa alam, pumirma po yung mga dating general, no? Diyan sa sinasabi mong intriga. Hindi ko na po makita yung balita. Teka, tatawa lang muna ako. Sabayan na natin ito, no? Isabay na natin tong kay Bronner. UNTV, AFP chief says issue on 2025 budget, not cause of discontent. Ayan. So, todo depensa ang si Bronner na wala raw pong discontent sa AFP, sa team AFP. Okay. Wala pong babawiin na next survey. Mataas po si BP Sara. Huwag niyo pong paniwalaan na mababa si BP Sara. Kaya ako po sinasabi yan. Yan po yung sinasabi ng Rappler at ng mga media. Bumababa si BP Sara. Pero in fact, mataas po si BP Sara. Ang mas mataas lang po kay BP Sara dito po sa Pulse Asia Survey, si Chis Escudero lang po. Hindi naman po tatakbo yan eh. Okay. Ito po yung mga binabanggit po ng mga dating general. Nawala na po yung listahan ng kung sino yung mga pumirma dun eh. Sabi po ng mga dating general, yung mga issue po nila dyan sa budget, binawasan yung AFP modernization ng 15 billion. Bukod pa po sa zero budget yung PhilHealth, bukod pa po sa binawasan yung DepEd. Pero malaki po nilang problema, binawasan nga yung AFP modernization, dinagdagan naman yung sarili nilang budget. Yung budget po ng Senado, dinagdagan nila na 1 billion. Pero ang matindi po, dinoble po ng mga congressman yung budget nila. Dating 13 billion, naging 26 billion. More or less. Tapos sasabihin mo na intriga lang yan. Hindi po intriga yan. May permahan pong naganap. Pumirma po sila, yung mga dating general. Open letter po to the president at nakapirma po yung mga dating general, retired. Huwag nyo pong ismulin yung mga retired general. Ang intriga po, ganito po karaniwan ng intriga. Ayon sa aking bubuit,
May mga general po ngayon na naniniwala na mga hindi sumasang-ayon sa 2025 budget. Pag may open letter at pinirma nila yung pangalan nila, hindi na po intriga yan. Totoo pong ayaw nila sa 2025 budget. Inisa-isa nga nila kung ano yung mga inaayawan nila. Oh. Yung pagdadagdag po ng budget ng DPWH, naging 1 trillion. Tapos, pinaliwanag kanina ni Cielo Magno. No? Pinaliwanag ni Cielo Magno. Hindi po, balita po to. News 5 nga eh. Sinabi kanina na researcher natin na si Cielo Cutie Magno na yung mga budget na nasa DPWH, panay flood control at mga multi-purpose building. Oh. Sino pong hindi maaasar? Matatalino po yung mga dating general na yan. Intriga pa po ba yan? May permahan na? Pag sinabi pong intriga, di ba? Mga nila Christopher Min, nila Manay Christopher Min, sasabihin lang, may kakilala ko na artista. O, ganun. Hindi niya babanggitin. Pag pumirma ka, hindi na po intriga yan. Akusasyon na. Inaakusahan nila yung budget na punong-puno po ng pampolitika tong budget natin ng 2025. DOH Chief urged PhilHealth to settle arrears with the hospital. Ito na naman po. Sabi po ni Health Secretary Teodoro Herbosa, dapat daw po magbayad muna. No? Ito sabi niya. DOH, he said in this meeting with officials with St. Luke's, may utang pala sa St. Luke's lang. Ang utang ng PhilHealth sa St. Luke's ay nagkakahalaga ng 800 million, almost 1 billion sa isang ospital pa lang. Nagde-declare kayo yung PhilHealth na marami kayong pera, yung pala marami kayong utang. May mga utang po kayo sa ospital, bayaran nyo. Bakit po gusto nyo yung pera nyo nasa bangko? O, dalawa po yung pupunahin ko dito. No? Kaya pala lumalabas na meron kayong mga pondong hindi ginagamit. Hindi pala ginagamit kasi ayaw lang magbayad ng utang. Isang ospital pa lang yan, St. Luke's pa lang. Paano pa ibang ospital? Baka pag pinabayaran nyo yan, may utang pa kayo. Ako sa tingin ko, sinadya . May sabwatan po nagaganap dito para makuha yung pera ng PhilHealth. No? Magpondo tayo riyan, pag kinuha namin yan, hindi na namin alam, mga tao ngayon, hindi na alam kung saan dinala yung kinuha sa inyo. Mr. President, at ikaw, Health Secretary, panay ka rin po na . Ikaw ang chairman yan. I-recommend mo sa Pangulo na palpak tong Ledesma, tanggalin na sa pwesto. Yan po yung pagkakaiba ni Tatay Digong tsaka nito ni BBM . Kinakalinga ni BBM lahat ng mga palpak ng mga tauhan niya . Ang tagal-tagal na. Nagkanda sira-sira na tayo. Diyan sa airport. Nasira na po yung tourism natin. Dahil sa kapalpakan. Meron po bang international airport na nagba-brown out? Meron po. Totoo, meron po. Pero, meron po silang tinatawag na emergency, anong tawag na nga doon? Yung generator. Di ba?
Hindi ko maintindihan kung ano yung ibig sabihin mo malalaman sa 2025. Dehado po kami sa 2025. Tama po kayo. Dahil yung mga kandidato ni BBM, all-star eh. Kilala ng lahat ng tao eh. Hindi ibig sabihin na kung sakali po na mas marami kayong manalo sa 2025. Kaya nga po, ang pakiusap ko lang, no? Sikat tong mga kalaban natin eh. Ang pinakamahirap pong mangyayari sa Pilipinas, manalo tong mga sikat na senador ni BBM ngayon. Tuloy-tuloy lang po sila. Tuloy-tuloy lang po yan. Magmamalaki pa yan. Ano nagawa nyo? Gaganon nila kayo. Ano kayo ngayon? Wala pala kayo eh. Tutuloy lang namin to. Wala kaming pakialam. Hindi naman pala kayo nananalo. Yung ginagawa nila sa budget ngayon, pag natalo tayo sa 2025, mas maraming senador nila. Itutuloy lang nila yan. Lalagay na nila lahat, kalahati ng pondo nasa DPWH na. Alam naman natin lahat kung bakit sa DPWH. Diyan po pinakamalakas ang lagayan. Sa lahat po na nag-aaral ng korupsyon sa Pilipinas, yan po DPWH ang sinasabi po nila na pinakamalakas ang bigayan sa mga politiko. Noong araw pa, mula noon hanggang ngayon. Okay. Ito, balikan natin to si DOH Secretary. Takantaka ko sa iyo na huwag kang maghugas kamay dyan sa PhilHealth. Ikaw ang chairman yan. Kung meron kang command responsibility, dapat pangatawanan mo. Total, ayaw ng Pangulong tanggalin si Ledesma eh. Dapat i-recommenda mong tanggalin. Wala ka rin. Wala rin kayo eh. Okay. Punta tayo sa iba pang balita. Kung meron pa. Lagi ko nakikita yung pagmumukha nito ni Abalos. Kala mo mananalo. Okay. Ito po, isa pa ring Magno. Sikat mga Magno. Jam Magno, Shelo Magno. Si Jam Magno, no? Lakas ng loob na Ekonomista ka ba, Jam Magno? This is a profoundly. Si Alex Magno po, kolumnista po to. This is a profoundly tainted budget. No minor tinkering with the numbers and no cosmetic accounting will arrest the anger building up. Yan po. No? Si Alex Magno po, sabi niya, yung mga minor na mga ibibito-bito mo lang, hindi po niya mapipigilan yung galit ng taong bayan. Real talk po tayo. Galit na po yung taong bayan sa ginawa ninyong budget. Pero sa lahat po ng galit na yan, tanungin uli po natin yung nagsasabi ni sila yung tunay na oposisyon. Laila de Lima, Kiko Pangilinan, Leni Robredo, at saka to si Risa Ontiveros. Kumusta naman kayo? Hindi yata namin kayo naririnig tungkol sa budget. Magkano po? Ay, bura. Bakit wala kayong sinasabi sa mga kaguluhan na to sa budget? Wala po kayong nakikitang mali sa budget natin. Magkano po? Ay, mali na. Ang tanong ko sa inyong apat, no? Magkano? Bura. Magkano ang pananahimik? Nabili na ba ang inyong
Kasi ang tapang niyo po nun eh, sa totoo lang. Napakatapang po ninyo noong araw. Noong panahon ni Duterte, kahit na ano lang. Puta, pati nga Dolomite, tinututulan nyo eh.